So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase the Oppo A5X ngayong 2025. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing. First impressions natin dito sa Oppo A5X. So yun, stay tuned lang, gagawa rin tayo ng full review and game test natin dito. Pero this time, gagawa muna tayo ng 5 reasons kung bakit nga ba maganda rin i-purchase itong Oppo A5X ngayon 2025. So yun nga, usapang SRP muna tayo dito. So ang suggested retail price po neto is 6499 for the 4GB 64 and 7999 for the 4GB 128. So when it comes sa SRP talaga ng Oppo A5X, hindi talaga siya perfect fit when it comes sa kanyang presyo, when it comes sa kanyang RAM at ROM. Hindi sulit kumbaga. Pero again, pag binili nyo to dito sa atin, yan yung view products na yan, i-click nyo yung view products na yan, mas mura po ang Oppo A5X mga ka-J-Vlog. Biruin mo, ang Oppo A5X ngayon diyan sa view products natin sa online, for as low as 4.6, mabibili nyo na lang tong Oppo A5X. Sayang nga kasi nabili ko tong Oppo A5X ng mas mahal pa. Nung payday, nakuha ko to ng 5.5 Yung 4GB 64 nito, 5.5. Ang SRP 6.5. Medyo mahal ko pa rin siya nakuha. Pero ngayon, sa 7.7, grabe, 4.5 na lang po. Diba? Ang laki rin na madi-discount nyo dito sa Oppo A5X. Kaya wag na kayo magdalawang isip pang i-purchase itong device na to dahil napakasulit din when it comes sa kanyang SRP. So yun mga J-Vlog, for as low as 4GB 64 siya. So again, hindi ko alam kung bakit pa naglalabas si Oppo ng 64GB. Yun yung isang yung isang major downfall lang nito, yung 64GB niya. Dahil I think yung mga ibang consumers mas prefer na yung 128. Pero check natin yung 128 kung magkano yung 128 dito. Yung Oppo A5X na 4GB 64, yung naka-sale kasi. So yung 4GB 128 niya, SRP kasi nun medyo mataas 7 plus. Ayan, 128. So yung 128 niya, hindi po siya ganun naka-sale guys. 7,000 siya for the 4GB 128. Ang naka-sale talaga is 4GB 64. So yun, malayo yung difference sila sa kanilang presyo. Pero dito sa ating video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit maganda tong i-purchase. Pag nakuha nyo ng perfect or tamang-tamang presyo. Pero SRP neto, again, hindi siya maganda sa kanyang RAM at ROM. Pero kung makuha nyo to ng sale, dyan sa few products natin, ayan, okay na okay. Yung 4.5, mura na yan mga J-Vlog. Sa kanyang specs din na mo offer dito sa Oppo A5X. Yung 64GB load, 64GB, 4.5, okay ba yan? Skeptical ako sa storage, to be honest. Maliit yan. Pero pag nakuha mo to ng 4.5, usually talaga pag 4 plus ngayon nasa 128 na, 'di ba? Ang 64 siguro we will consider is sa 3,000 pesos. So yun lang naman yung isang magiging yung magiging so yun lang yung magiging isang con nyo pag bibili nyo tong Oppo A5X, yung maliit na storage niya. Pero yung mga ibang specs niya maganda rin naman sa kanyang presyo na 4,000 pesos kung makuha nyo to ng 4 plus. So yun, ganun ang perspective natin sa 4 plus na Oppo A5X na 4GB 64 dito sa ating 5 reason dahil ito po yung bibigay ko na reasons dahil sale kasi, di ba? Yan yung makukuha nyo actual din na price ngayon. Again, dito sa view products, i-click nyo na lang yan. So first reason natin, latag na natin, chipset. Sa mga naghahanap ng Qualcomm Snapdragon chipset sa murang halaga lang na 4,000 pesos, ito na po ang sagot nyo, Oppo A5X. Ito po ay powered ng Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Very rare lang natin makita ang Snapdragon sa ganitong presyo. So again, yan isang advantage ng Oppo A5X sa mga ibang competitors niya, yung napaka-solid na chipset niya sa murang halaga lang. Pero pag nakuha nyo ito ng 7,000 sa kanyang 128 sa sale ngayon, dyan sa link natin, perfect naman din ang Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 sa ganyang presyo. Again, marami pa rin kasing mga consumers ang prefer ang Snapdragon compare sa Unisoc and MediaTek. Pero again, MediaTek and Unisoc, napaka-solid din ang chipset na yan. Pero iba pa rin pag Snapdragon ang nakalagay. Kumbaga deal breaker sa mga ibang consumers yan. Pag narinig lang Snapdragon, yan ang pipili nila. Kaya nga naging mabenta yung Oppo A3X, di ba? 4,000 to 5,000 Snapdragon chipset.
maganda yung mo-offer na chipset, kaya yun yung binibili nila. So yung Oppo A3X ko na ni-review ko, nabenta ko yun sa sa family friend namin, and still na-enjoy niya yung Oppo A3X niya. Yung storage lang talaga yung nagiging skeptical tayo diyan, kasi ang ginawa niya naman, bumili siya ng ganito, micro SD card. Ayan. So again, pag 64GB ang makuha nyo Oppo A5X, lagyan nyo ng SD card. Ito 512. Lagyan nyo ng SD card para magtitake kayo ng photos. Ayan, dun nyo na lang ilagay. So marami naman ding ways para or alternative ways para sa sa storage nyo, kung bitin man, kumbaga, di ba? So yun, pwede expandable naman yung storage niya. So yun, yung ating first reason why you should buy the Oppo A5X chipset. So abangan nyo na lang din yung game test natin dito sa smartphone na to, pero yung Oppo A3X sa game test natin yan, okay rin yung performance niya, di ba? Next reason, design, di ba? Napakaganda po ng design, legit, ng Oppo A5X. Very premium for a price tag na 4,000 to 7,000 pesos. Hindi nyo akalain na budget meal to, di ba? Marami pa rin mga consumers pag bibili ng smartphone, design and aesthetic talaga tinitignan. So maganda rin pong i-recommend sa kanilang Oppo A5X. Ayan o. Diba? So pag tinitiltit nyo ganyan, may mga rainbow color na ganyan na very attractive naman din tignan. Kaya marami pa rin matik magkakagusto rin dito sa Oppo A5X dahil sa kanyang design and aesthetic. Very premium looking siya. Third reason, ito latag natin, display. Display na ito, all goods mga J-Vlog, napakalaki. At ang pambato ng Oppo dito sa Oppo A5X is yung napakagandang brightness nito. Sobrang liwanag ng brightness niya. Ang ganda ng nits of brightness nito. Nasa 1,000 nits of brightness yung max. Kaya grabe, pag gagamitin nyo rin to, outdoor, legit, makikita nyo pa rin yung display niya. At yan na rin yung nagiging nakikita ko improvement sa mga budget smartphones today. Gumaganda na yung mga nits of brightness nila, diba? Na before, nung mga 2020, 2021, sobrang dim nung mga brightness nila, yun yung tinipid nila eh. Pero ngayon sa mga smartphones, sa budget meal, ang ganda ng nits of brightness nito. Sobrang liwanag. Fully HD plus 720p, normal yan. Pag nakuha nyo to ng 4 plus, pag 7K, hindi po perfect yan. Full HD 1080p na dapat yan. Kaya again, nagdedepende po kung magkano nyo makukuha yung Oppo A5X. Nagdedepende dyan yung sulit ng specs niya. Kung makuha nyo to ng 4 plus, sulit yung display niya dahil naka-punch hole na. Ilan pa rin mga brands naka-notch display, diba? So nakakatuwa rin naman na punch hole display na rin ito si Oppo A5X para, kumbaga, modern design na siya. 60Hz refresh rate is the minimum na rin na refresh rate, lalo na sa mga ganitong mga devices. So third reason natin why you should buy the Oppo A5X is yung display niya. Napakaganda ng brightness. Fourth reason, camera. Ito, camera nito nag-upgrade ng contest, Oppo A3X. Ang camera niya sa main is 32 megapixel. So nakapag few test naman ako ng camera dito sa Oppo A5X. And okay, maganda rin naman siya. Malinaw. Malinaw rin naman mga J-Vlog. At maggagawa rin ako sa full review ko ng mga iba't ibang mga photo samples nito. Abangan nyo na lang. Pero when it comes sa upgrade kasi, nag-upgrade siya ng konti sa Oppo A3X. And yung Oppo A3X, na-try natin yun, nagulat ako na mababa lang ang specs ng camera noon, pero maganda yung mapoprovide na photo quality. So again, hindi po yan nagdedepende sa taas sa megapixel ng camera niya sa linaw nung photo. Nagdedepende yan sa sensor kung ano nilalagay nila. So asahan natin itong Oppo A5X, maganda rin mapoprovide na photo samples nito. Dahil dun pala sa Oppo A3X, maganda na low specs pa yung camera. Dito, in-upgrade pa nila yung camera, diba? Kaya, ayun yung alam naman natin or kilala naman na rin si Oppo sa ganda ng camera nila. Kaya kung naghanap kayo ng isang camera phones for a budget price tag, maganda rin i-consider ang Oppo A5X. At ang pinakalas mga J-Vlog, ito na, battery and fast charging rate. Ito yung magiging buying factor ng mga ibang consumers sa Oppo A5X. Battery and fast charging rate. Kasi marami ring mga consumers ngayon ang naghahanap ng isang smartphone na makunat ang battery. Ito pinakunat pa nila. Ang battery nito is 6,000 mAh with 45 watt fast charging rate. Kung makuha nyo to ng 4,000 plus, yan na ang reason nyo kung bakit maganda ibili ng Oppo A5X. 6,000 mAh, napakakunat ng battery niyan. Tapos i-charge nyo pa ng napakabilis sa 45 watt fast charging rate niya. Usually nakikita natin
5 Plus sa ganitong presyo na 4 Plus, pero ang ino-offer 18 watts. Ito 45 watts. Very convenient po mag-charge dito sa Oppo A5X. Kaya maraming consumers ngayon na mga delivery riders natin, motor taxi riders natin. Ito po ang main equipment nila, smartphones. Syempre naghanap sila ng sobrang kunat na battery na magagamit nila sa araw-araw nila. Ito na po ang sagot nyo, Oppo A5X. Makunat ang battery, mabilis pang mag-charge. So yun mga ka-J-Vlog ang ating 5 reasons why you should purchase the Oppo A5X ngayong 2025. Again, kung interested kayo nandito, view products. I-click nyo na yung view products na yan para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Oppo A5X. At wag nyo nang, wag na kayo magdalong isip pa. Add to cart nyo na yan habang sale po siya ngayon 7745 4GB64 ng Oppo A5X. Kaya abangan nyo na lang po yung full review and yung game test natin dito sa device na to.